Sa puntong ito, makakausap natin si MWSS Administrator Reynaldo Velasco. Magandang tanghali po sa inyo, Administrator Velasco. Rafi, magandang tanghali sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Opo, makikikumusta lang po kami sa naging pulong nyo kay Pangulong Duterte kagabi sa Malacanang. May mga report kasi na galit daw ang Pangulo. Well, andyan na po yung hindi naman ganun na galit na galit. Pero hindi naman masyadong galit na galit as pointed, no? Pero talagang paano masabi, may problema tapos hindi tama doon sa kanyang gustong mangyari. Kaya tama, nagalit talaga. Ba't hindi naman galit na galit? Actually, nag-lecture lang sa amin, sinabihan kami, ayusin niyo yan, dahil pag hindi niyo maayos yan, you better ship or skip out. So, ba ganun? Pero the usual yan, bigyan niyo ka ng report by April 10, sabi niya. Ayaw ko na magaling sa inyo kasi justify lang kayo, sabi niya. Basta gawin niyo lang yung dapat yung gawin, ayusin niyo yan, and then you give me a comprehensive report na Yung binanggit, hindi na mangyari ito. Opo, yung binanggit niyo pong date, tama po ba, April 10? Deadline ho ba yun? April 10 po yung sinabi April 10. Deadline ho ba para magsumiti ng report o para ma-resolve yung problema? Magsabit ng report. Pero yung problema, actually, ngayon, kaasok ka po, 95% na ang restoration. But at least 7 hindi 20, ano? So, out of the 61 barangays, 11 barangays na lang as of yesterday. So, maayos natin to. Ang aming target dito is hopefully sa end of March, 99% na tayong restored ang Yung mga problema lang natin, yung mga barangay na matataas ang lugar na mahirap pag-iakit yung pressure. But we have already tasked Manila Water na maglagay doon ng stationary tank para tuloy-tuloy ang pagpuno ng mga truck. Anyway, mayroon naman kaming 156 tankers ngayon na nagsiservisyo at nagpairam ng 5 stationary tanker yung Maynila para matulungan ang Manila Water. Ano po yung inaasahan nating isusumiti sa Pangulo? Detalye ho ba kung paano nangyari yung problema at yung solusyon dito? Well, we have to tell him para maintindihan niya what was the... pag-usapan pa namin. But actually, basically, sa akin tingin, pakita namin where it went wrong para makita niya kung bakit, what were the actions taken para napabilis na restore to, and then what are the future plans na sana hindi nito maulit. So what are the interventions, what are the plans, what are the short term, what are the mid term, what are the long term. Parang ganito yung nakikita ko. But pag-usapan namin to kasi kasama yung mga concessionaires sa inutusan niya. You put your acts together, mag-usap-usap kayo, ayusin niyo yan, at nang hindi na kawawang tao. Yun naman ang message ng Presidente. Opo. Ano po yung interpretasyon nyo doon sa binanggit niya na, well, allegedly binanggit niya na kapag hindi na-resolve ito, may masisibak. At kahit yung franchise daw ng Manila Water, mga nganib. Well, sa kanya po yun, sa kanya. Pero sa amin naman, palagay ko, on the basis of this, na pag hindi nyo magawa ito, ma-relieve kayo, ay gagawin namin to para hindi kayo ma-relieve. So, ayusin namin to. So nasa inyo po ngayon yung pressure. Pero kumusta po yung supply naman ng tubig na resolve na? Of course, yung... ang sabi ko nga... yung galing ng Angat Dam. Hindi, yung Angat Dam yan. Ayan na yan. Wala kang magagawa dyan. That is the 160 million liters. Actually, ang problema naman hindi yung nagaling sa Angat. Ang problema yung kapulangan na kinukuha dito sa Labisa Dam at sa mga reserve. So ito yung in-address natin kaagad. So, anong problema? 150 million liters per day. So, humingi tayo ng Manila dahil kaya naman magbigay ng mga 50 million liters per day. Actually, by first week of April, mga 70 na yan, million liters per day. Then, as of 14 March, tumatakbo na yung ating Cardona plant ng Manila Water na nagpo-produce ng 24 million liters per day. And then yung inactivate natin sa tulong ni Dr. Pinasabit at saka ni Secretary Simato, yung pagbigay ng permit sa deep well, mayroon na tayong mga 43, 42 MLD. So, na-stabilize na ng Manila Water ang kanilang reservoir at saka yung kanilang mga pumping stations. So, sana by end of ang commitment ng Manila Water is by March, more or less 99%. Ang hindi lang natin kayang bigyan ng tubig na hindi pipila ay yung
matataas na lugar na barangay. Siguro mga 2-3 barangay na lang yan. Yun po bang Cardona planta, ano po yung pangako dito ng Manila Water para maging fully operational na ito at yung kaya nitong ibigay na supply na tubig maximum na? 100 yan dapat, no? So, ang timeline nila dyan is that by next week, mga first week of April, makakabigay nila ng 50 MLD, kalahati. Yung kalahati is about August na. So, hindi na ito material dito sa problema kasi by that time, umuulan na. But that would be good because that will be our preparation for next year. Kasi hopefully, with 100 MLD na tumatakbo before the summer, ay mababawasan ang problema ng Manila Water. Yung pong Lamesa Dam naman na hanggat hindi yan napupuno ng tubig ulan, magpapatuloy ho ba yung pagkuha ng tubig mula sa deep well? Hindi, ititigil nila yan. Ititigil na nila yan kasi may deep well na nga. Siguro, pitik-pitik na lang sila dyan kung talagang kailangan. Pero, we do not want to exploit Lamesa Dam anymore kasi hindi rin nila makukuha yung tamang pressure para umakyat doon sa kanilang treatment plant. But ito, kasama dito sa report namin ng Presidente, ano yung mga immediate din namin gawin para sa ganon, next year, hindi na tayo magkakaproblema sa mga ganyan. Ano bang panganib kapag patuloy pang ginamit itong Lamesa Dam at kinukumpirma nyo na talagang wala nang kinukuha na tubig mula rito? Hindi, walang problema itong Lamesa Dam. Ang problema natin sa Lamesa Dam ay kahit na nag-spill level na tayo sa taas, sa bundok, ang Lamesa Dam, ang maximum pa lang na nakukuha is about 72 meters, which is only 3 meters above the capacity. Above the critical level. Ang capacity niyan is about 80 million liters per day. So, kailangan yan, ipaakyat natin sa 80 sana. Unfortunately, yung ating aqueduct at saka yung mga tubo, yung tunnels natin dyan, coming from Angat, papuntang Lamesa Portal, ay hindi makuha yung more than 4,000 billion liters per day. Hindi ma-accommodate. So, ito yung tinatrabaho natin ngayon. Diyan tayo ngayon nagpo-concentrate sa aqueducts and tunnels. Nakagawa na tayo ng isa na capacity of 1,600. Pero this is to replace the old one, So mayroon tayong ginagawa ngayon na pinapa-expedite natin sa Common Purpose Facility. Ito yung dalawang concessionaire, at saka yung amin, kasi yung amin nasa NIDA pa. So kinausap namin na dita, approve na yan, baka pwede namin tapusin to by next year. Sorry, Rafi, ako'y tinatawag na. So, maybe we have to cut this, kasi... Sige po. Salamat, maraming salamat. Okay, maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi sa Balitang Hali. Salamat po. Si MWSS Administrator Reynaldo Velasco.